Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world. Kamusta po kayong lahat? At kamusta na rin po ang ating mga kababayan na ngayon ay nakatutok ulit sa aking channel. So ngayon nga, meron na naman tayong nakita na balita tungkol sa sinabi nitong si Castro. Ang question ko lang is, kapag ba nakita yung attorney ni Kibuloy, agad-agad ang plano na kaagad ng mga Duterte yon? Ganun ba talaga? Ganun ka ka-paranoid? Or ganun lang talaga ang takbo ng utak mo, masyadong malumot? At saka ba't ganun? Bakit parang nag-aaya ka lang na sumakay ng jeep dun sa sinasabi mo, pero ba na kayo? Ano yun? Ano yun, Castro? So cheap, diba? Ganun lang ba yun? Ganun lang yung sinasabi mo, pero ba na kayo? Grabe, alam mo, sa totoo lang, unang-una sa lahat, kapag haharap ka sa camera, make-up ka muna. Dahil kitang-kita lahat ng fine lines, blemishes, at lahat-lahat ng kadumihan sa mukha mo. Doon nagre-reflect ang kadumihan ng bulhi mo. Okay? Pangalawa, kapag ka ikaw ay magsasalita din sa harap ng camera, siguraduhin mo munang tama ang script mo. Hindi yung agad-agad bintang. Paghahalata ka naman eh. So yun nga guys, panoorin nyo na lang tong video na to. So, nakita ko lang doon sa mga interview ninyo, no, doon sa mga complainants. Well, nakita naman natin sino yung kasama ng mga complainants na abogado pa ni Kibuloy. Kaya alam na kung sino yung may pakana nitong complaint na ito, na tingin natin ay bahagi na naman ito ng political harassment, political stunt na naman ng mga Duterte, dahil tingin natin ay ito ay parang revenge, paghihigante doon sa ginawa nating pagbubunyag ng confidential funds at itong pag-endorse natin sa makabayan nitong impeachment complaint. So, yun. So, tingin ko ay bahagi ito ng political persecution na naman sa akin. Hindi po ba sablay from the very beginning kasi may rules of procedure po, di ba? Kapag may pending. Well, oo, tama ka, no? Mukhang sa rules ng Committee on Ethics, nilinaw na rin yan sa matagal ng maraming mga okasyon na kapag may pending na case na kaapila pa, ay hindi pa to considered as final. So, kaya nga sinasabi natin na ito ay pang-aabala, pamumusit, no? Pagda-divert na naman sa issue ng alam na natin kung sino yung mga nasa likuran nito. Update sa impeachment kahapon kasi. Nanawagan po kayo. Oo, nanawagan ako kahapon sa committee on yung quinta committee, no, kasi wala, biruan lang yon na well, titignan natin yung mga minority, nagpahayag naman sila na pipirma, pero we still have to wait for the sinasabing third complaint, no, para ma-actionan na. At hopefully bago mag-Christmas, after Christmas, bago mag-end ang year ng 2024, ay maisampa na sa Senado itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, pero sorry, kailangan ko tanongin agad. May sinasabi kasi na baka kulang na nga talaga sa oras. Ano pong masasabi niyo doon? Well, tingin namin naman hindi naman kulang sa oras. Particular kung yung aming complaint ang magiging basihan, isa lang yun betrayal of public trust. At malinaw na doon yung tatlong aspeto. Yung una, yung misuse ng 612.5 million. Number 2, yung ginawang mockery doon sa audit process, nagpasa ng mga acknowledgement receipt, nagpasa ng mga liquidation report na mga peke, di ba? So, and pangatlo, yun doon sa ginawa niyang disrespeto doon sa trabaho ng as oversight
no, as oversight na trabaho, function ng House of Representatives. So minaliit ito at hindi kinilala at pinagtatawanan na wala daw kaming legislative agenda or in aid of legislation yung ginagawa dito sa Kongreso. Ma'am, ilan po yung sa minority na nagpahayag ng support to sign? Hindi mo na namin sabihin na kung ilan, pero nagpahayag na sila na susuporta sila. Kasi yung iba sinasabi wala rin silang natanggap na yung pong mismong pipirmahan nila. Meron ba kayong pinakalat na gano'n? Yes, oo. Na-send na namin yon yung, meron kasi kaming GC, Viber. So, na-send ko na yon personally, kasama nung endorsement form. Walang physical copy. Digital lang. Oo, digital lang. Sabihin mo ulit mo, pa kayo. Well, mga beshi kong kongresista, mga kasamahan natin, panahon na para panagutin natin si Vice President Sara Duterte. Ito lang yung democratic, constitutional na paraan para matanggal ang isang highest official na talagang may ginawang kababalaghan or anomalya sa pondo ng mamamayan. Kaya, pirma na kayo. Mapapatanong ka na nga lang sa isip mo, bakit kailangan ngayon niya magpaliwanag ni Castro na siya daw hinaras. Siya ang hinaras pero siya ang convicted. Pangalawa, diba, 10 oras ng gabi, mga minor de edad, dala-dala mo, sasabihin mong ni-rescue at nagpa-rescue ang mga teacher. Sino ka? At sino yung mga militar doon? Huwag mo na kaming paikutin, Castro, Diyos ko. So malamang sa malamang, itong mga sinasabi mong teacher na kasamahan nyo din, mga NPA din yon. Kaya hindi mo na kami maloloko, Castro. Alam na namin ang galawan ninyo. Nagkataon lang na nagkabulilyasuhan. Kaya nahuli kayo. At ang sabi mo pa nga, hanggang Supreme Court makakarating. So meaning, alam mo na sa Court of Appeals pa lang, ligwak ka na. 'Di ba? Anyways, convicted ka pa rin. Tingnan natin hanggang saan ka. Okay? Ngayon, guys, panoorin nyo kung paano niya ipinaliwanag kay Noli de Castro itong video na to. Kayo na ang umintindi at kayo na rin ang mag-interpret. Ano bang masasabi nyo dito sa mga sinabi niya kay Noli de Castro? Nasaan pa ba isang issue ho? Tungkol doon man dito sa kayo po daw ay sinampahan ng ethics complaint. Harassment ang sinasabi ho dito at ang nag-file ay itong Ata Manobo Tribal Council of Elders at mga leaders ng Talaingod Political Structure. Ano ito? Ayan po yung yung ating mga organisasyon yata po yan ng mga katutubong lumad. Opo. Diyan sa Talaingod na kung saan po ay nakaranas din po ako ng yung harassment. At diyan po kami kasama ng aking 17 na mga yung mga bata. Opo, yun po yung child other forms of child abuse. Pinabayaan daw po namin maglakad yung mga bata doon kung ilang oras daw. sa bukid. Na ni-rescue namin po kasi ni-rescue namin sila tumawag sa amin na bakit ho gabi? Bakit gabi? Gabi po kasi pinalalayas po yung mga teachers doon sa eskwelahan at pinadlock po yung eskwelahan. So yung mga bata po, dinala po ng mga teachers para po i-safety. Ngayon, wala po silang sasakyan, kaya tinawagan po kami kasi meron po kami sana nakatakdang National Solidarity Mission kinabukasan. Sa lugar. Nag-abuso daw po kami, pinabayaan namin yung mga bata na naglakad sa dilim at hindi yata nakita ng mababang korte na ano ba yung dahilan, bakit sila naglakad ng gano'n, Tinaboy po sila ng mga paramilitary na papaalis doon sa school. Nakikiusap sila na magpaumaga pero hindi po sila pinagbigyan kasi sabi nila baka may mamatay. Kasi marami na pong experience ang mga lumad school, mga executive director ay pinatay, pati estudyante. Kaya natakot po ang mga teachers and students. Kaya humingi po ng tulong sa amin para mag-rescue. Ay wala daw hong written permission mula sa mga magulang dahil mga minors daw ito. Well, in times of emergency, kabayan Noli, di ba? Hanapan mo pa ba ng yung mga bata kasi doon, ilang po kasi dormitory school po 'yun, So tingnan natin ay in times of emergency, ang unahin natin ay yung kaligtasan ng mga bata. At saka meron naman pong permit yung mga bata doon sa school. Second parent po yung mga teachers na mga dinimanda nung DSWD, saka PNP, saka NTF-ELCAC.
Opo, may napansin lang ako dito. Meron hong humiling na suspension o kaya expulsion from the House of Representatives kayo. Ayan, nagsalita pala si Attorney Israelito Turion. Legal counsel ng mga Abogado complainants ni, Kibuloy. ni Kibuloy. Abogado po yan ni Kibuloy. Oo, hindi ko Kaya- makakalimutan ang pangalan Kaya niya. Kanoli, alam ko na kung saan ang gagaling yung ano na yan, yung Ayun. political harassment na yan, di ba? Oh. Alam naman natin. Okay. Na pagganti at saka political persecution ulit, no? Hindi sila nakaano doon sa, hindi pa sila sapat doon sa judicial persecution. Gusto pa natin na talaga na matanggal ako at Opo. mapatahimik ako doon sa ating ginagawa sa House of Representatives. Oo. Although kayo convicted na raw dito, pero may apela pa yata kayo. Tama po, Kabayan Noli, naka-apela po tayo doon Oo. sa Court of Appeal. Court of Hanggang Appeals. sa Supreme Court po yan kung sakali. Kailan pa ba ho ito? Anong year? 2018. Tagal na pala. Opo, November pero hindi lang kayo ang kasama dito, di ba? Hindi lang Noli, no, yung si Casatur. Casatur, Kasama Ocampo. nila dyan, saka Oh. yung mga teachers, saka 2 volunteer namin sa ACT teachers. Yung mga teacher, luma din ho yun. Yung mga teachers po, may mga lumad teachers po doon, may Okay. mga mga Bisaya, opo. Oo. Ito. Okay. So hintayin na lang natin yung appeal ho ninyo. Pero ang alam ko ho, sa kayong una kong naringgan nito, yung isa publiko, open sa publiko, yung BICAM, yung sinatawag na pangatlong kongreso, yung BICAM, para sa budget ng Opo. deliberasyon, sa pagtalakay ng budget for 2025. Ito, meron na kayong kakampi sa Senado. Oh, so, Opo, kami po ay nagpasa din ng resolusyon Okay. na sana ay sa publiko itong BICAM kasi alam niyo naman po sa mga nakaraang Oo, karanasan namin may oo. mga nababago doon sa budget, hindi nadagdag ng mga pondo na hindi po namin nadidiscuss sa House. yun, sabi nga nila, dito raw nagkakayarian. Yung hindi nila nadali sa House at saka sa Senado, dito raw nababago. Tama ho ba yun? Opo, sa karanasan po namin, Oo. sa nakita natin sa mga nakaraang budget. Oo. At especially dito, yung budget ng Office of the Vice President. Di ba binabasa nyo? Opo, binawasan po, naging 700 plus million na lang po, mula 733 million na. sa 2.1 billion. Iyon ang magandang abangan ho dito kung ano mangyayari. Maraming salamat ho, Congresswoman. At So kaya guys, maging masuri ngayong darating na eleksyon. Nakita nyo kung paano nila ibinasura ang petisyon sa budget ng ating OVP. Kasi naman guys, ganito lang yan. Nung mga nakakaraang mga taon o nakakaraang administrasyon, kapag ang OVP walang budget at walang mobilization, sasabihin walang kwenta yung OVP. Nagkataon na ngayon ang natin, Vice President natin is napaka-active at talagang mulat siya sa national defense. Kaya talagang kailangan ng budget. Ngayon puputulan siya ng budget. Ano na mangyayari ngayon sa Office of the Vice President? So sasabihin na naman niya bandang huli, wala na namang silbi. Wala na namang nagawa. Ay nako, grabe tong mga nangyaring to. Kayo na ho ang umusga. Please like and share my video, and also sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin po kayo at paki-subscribe na rin itong isang personal account ko. Diyan po makikita nyo kung sino po si Yumi Santiago. Dito kasi puro politika tayo Dun sa kabila pang buhay-buhay ng normal na tao. So yan lang guys. Maraming salamat po. Assalamualaikum.